Hello! Kumusta po? Muli po ako nagbabalik para sa panibago nating kabanata. Hindi ko na patatagalin pa at simulan na natin. Napahawak si Christine sa dibdib ni DJ. Damang-dama ang tibok ng puso nito. Mabilis, halos kapareho ng kanya. Parang parehong kinakabahan at nananabik. Sorry if I took so long. Ang dami namin pinag-usapan para bukas. Malambing na bulong ni DJ habang dahan-dahang nilalapat ang noo sa kanya. Na-delay ako pero wala nang mas mahalaga pa kaysa sayo. Hindi na siya sumagot pa, hindi niya kailangang marinig ang paliwanag, sapat na nandito na ito. Niyakap niya si DJ nang mahigpit at parang ayaw niya nang bumitaw. Ang lamig dito, mahina niyang sabi, pero ang totoo, hindi niya naalintanang ginaw. Mainit na ang palad ni DJ sa bewang niya. Sapat na yon para painitin ito ang buong katawan niya. Let me warm you up, he murmured. Muli siyang hinalikan ni DJ. Mas malalim ngayon, mas sabik, lumapat ang mga palad nito sa kanyang mukha at parang sinisigurado na totoo siyang kaharap nito. Hindi pa naginip at sa pagitan ng malamig na hangin at madilim na paligid, unti-unting nagiging apoy ang init na namamagitan sa kanila. Christine POV. Kinabukasan, nagising ako sa malamyos na dampi ng mga halik sa pisngi ko. First, parang panaginip lang. Yung tipo ng panaginip na ayaw mong tapusin kasi ramdam mo ang bawat kiliti, bawat haplos at bawat init. Pero nang humantok ang mga labi niya sa labi ko, doon ko napagtantong totoo, hindi ako nananaginip. Napakapit ako sa braso niyang nakatukod sa gilid ng bewang ko. Hindi pa man ako nakakapagbigkas ng salita, nakaramdam na ako ng labi niyang gumapang sa gilid ng pisngi ko, patungo sa tenga ko. Parang alam na ng katawan ko kung anong mangyayari, kung anong gusto ko. You're mine, bulong niya, mababa ang boses pero ramdam ang pag-aangkin. At sa sandaling yun, alam ko wala akong ibang gusto kung hindi magpaangkin paulit-ulit sa kanya. Hanggang sa ginupo kami ng pagod at muli kaming nakatulog. Ang bigat pa rin ng talukap ng mga mata ko, parang ayaw bumangon ng katawan ko. Ramdam ko pa ang init ng balat ni DJ sa tabi ko, ang braso niya na nakupulupot sa bewang ko at mga halik niya na nakaimprenta pa rin sa balat ko. Hindi ko alam kung anong oras na. Pero hindi pa man ako tuluyang nakaka-recover sa pagod ay naramdaman ko na kaagad ang marahang haplos ng palad niya sa braso ko. Kasunod ng mainit na halik sa noo. Wife, bulong niya. Let's get up, my breakfast with the locals. Then, medical mission na after. Busy day. Napangiwi ako ng bahagya. Can't we stay here for a little longer? Maramdam kong pauspang boses ko. Like, forever? Hinarinig kong tumawa siya ng mahina. Hindi yung pang-aasar na tawa ko, hindi yung tawa na puno ng lambing. He leaned in and kissed my shoulder. We can, but for now, the barrio awaits. Napabuntong hininga ako at napapikit ulit, pero alam kong wala na akong choice. Kahit na gustuhin ko mang balutin ulit ang sarili ko ng kumot at makatulog habang yakap si DJ, may mas mahalaga kaming kailangang gawin. Fine, sambit ko, nakangiti na. Pero ikaw ang magpapaligo sa akin. Deal, agaran niyang sagot. Sabay tayo mula sa kama. Tumayo na rin ako at kahit parang tinatalo pa ng antok ang katawan ko. Pero agad siyang lumapit at binuhat ako. Parang natatakot na matapilok ako sa pagod. Sabay kaming pumasok sa maliit na banyo ng kubo. Maliit lang, simple pero sapat. Ang sahig ay gawa sa kahoy at may tumba ng tubig sa gilid. Pinuno niya ang timba habang ako naman ay nagtanggal ng suot. Hindi siya nagsalita pero ramdam kong tingin niya sa kabuuan ko. Hindi bastos, walang pagnanasa. Yung tingin na parang namamangha. Sa wakas, sa akin ka na talaga. Sabay kaming maligo. Hindi man mainit ang tubig pero sapat ang init ng katawan naming dalawa para hindi maramdaman ang lamig. He did wash my hair. At ako naman natatawa pa habang hinahabol siya ng sabon. Pagkatapos naming maligo, nagbihis kami. Ako sa isang cotton dress, si DJ sa puting polo trip jeans. Paglabas namin ng kubo, tanaw ko na kaagad ang mga taong naghihintay malapit sa silong ng chapel. May mga matatanda,
May mga batang bitbit ang mga nanay nila. Handang-handa na sila para sa medical mission na to. Let's go, sabi niya. Hawak ang kamay ko. Let's serve them well today. Napatingin ako sa kanya na may ngiti sa labi, parang sinasabi ng mga mata niya, ito talaga ang gusto kong buhay. Kasama ka. At ako, masaya para kay DJ. Ang saya ng mga tao sa paligid, ang bawat galaw ng tao ay may kasamang ngiti, tawanan at halakhakan. Simple lang ang almusal, sinangag, itlog, tuyo at kape na sobrang tapang. Pero sa mga taga dito, parang fiesta na. Kasama namin sa mahabang mesa na gawa sa pinagdugtong-dugtong na kahoy. Si DJ nasa kanan ko. Hawak-hawak niya pa rin ang kamay ko habang nakangiti sa isang matandang lalaki sa kabilang dulo. Ang dami nilang pinag-uusapan. Ako naman, tahimik lang habang nakatingin sa plato ko. May sinangag sa harap ko. Mainit pa at may konting bawang, pero hindi ko alam may kung anong kakaiba. Amoy pa lang ng sinangag, parang bumabaligtad na ang sikmura ko. Napakunot ang noo ko. Bakit ganitong pakiramdam ko? Christine, okay ka lang? Tanong ni DJ, hindi inaalis ang tingin sa akin. Gumiti ako kaagad, pilit pero mahinahon. Yeah, okay lang ako. Gutom lang siguro. Pero hindi ko rin makain ang sinangag kahit na anong pilit, kaya tinakman ko na lang ang itlog. Nakangiti pa rin ako pero hindi masira ang masayang salo-salo. Sa isip ko, baka naparami lang ang kain ko kagabi. Or maybe, napagod lang ako ng sobra. Kaya siguro medyo weird ang pakiramdam ko. Napapikit ako sandali. Pinakiramdaman ang sarili ko. Alam ko na may mali. Malalaman ko to sa pagbabalik sa asyenda. Pagkatapos ng almusal, nagsimula ng medical mission. Pinaghiwa-hiwalay ang mga grupo. May check-up sa mga bata, may BP check sa matatanda, may mga libreng gamot na ipinamimigay. Nakakatuwang makita kung gaano kasimple, pero totoo ang pasasalamat ng mga tao. May mga batang hawak ang kamay ng mga lola nila. May ibang lalaki na nahihiyang lumapit, pero dahil kay DJ, maaliwalas ang paligid. Tumutulong ako sa pag-aabot ng gamot, pagbibigay ng tubig at pagtawag sa susunod na pasyente. Nang marinig ko ang masiglang hiyawan ng mga bata, may dumating. Napalingon kami ni DJ. Mula sa bungad ng sitio may dumating na mga kabayo. 3, 4, 5 or higit pa at nakasakay sa mga yun ang mga pamilyar na muka. Napatayo ako at hindi makapaniwala. Ate Christine, pagbaba sa kabayo ko si Ate Christine sa likod niya si Zia at sa kabilang kabayo naroon ang mga anak ko't nakasakay at may kanya-kanya silang horse rider. Mommy! Daddy! Sabay nilang sigaw na 3 na makababa. Ang 3 maliliit na katawan ng triplets sabay-sabay na tumakbo papunta sa amin. Tuwang-tuwa, yumakap sila sa bewang ko ng sabay-sabay. Anong ginagawa niyo dito? Natatawa kong tanong habang niyayakap ko sila ng mahigpit. Kumalas sila sa akin at lumapit kay DJ, sina Cole at Kael. Surprise, Mommy! Sigaw ni Denaya sabay turo sa likod. Nandoon si Kuya Fabio, pababa rin ng kabayo. May binaba na supot ng school supplies habang ang ilan sa mga tauhan ng syenda bitbit ng mga pinagdikit-dik na bayong na may lamang grocery packs. Sorry, hindi pwedeng van dito, biro ni ate habang nilalapitan kami. So nagkabayo kami kasamang makukulit. Napailing ako at napangiti. Ate, kahit ano gawin mo talaga. Scene stealer ka pa rin. Kunwari ay sabi ko, naghalakakan kami. Maya-maya nagsimula ng ipamigay ang mga bitbit nilang school supplies para sa mga bata, groceries para sa mga nanay at lolo't lola. Mabilis ring nakahanap ng kalaro ang triplets at masaya sila sa pakikipaglaro sa mga bata sa sitio. Sa isang sulok nakaupo si DJ, pinapanood ang lahat habang nakasandal sa puno. Ngiti-ngiti, tumingin siya sa akin at kumindat. Tumangulang ako at walang salitang kailangan na sabihin pa. Today was a Christine beautiful day. Dahil sa araw na to, lahat kami ay masaya. Ang sumunod na araw ay naging abala ko sa nalalapit naming kasal ni DJ. Hands-on ako sa pag-aasikaso pati sa mga bulaklak. Pag-check ng fitting schedule para sa bridesmaids, hanggang sa pag-finalize ng menu kasama si Dorina at Gemma. Kahit na anong pilit ni DJ na siya ang makakasama ko sa pag-asikaso ng kasal, ako itong tumanggi. I told him, asikasuhin niya na ang pinaplanong pagpapatayo ng hospital. Basta, pag-uwi mo gusto ko buong oras mo para sa amin ng triplets at sa akin lang. Kaya go, ayusin mo na yung hospital mo.
Ako nang bahala sa pag-asikaso sa kasal. Mabuti na lang at naintindihan niya ako. Saka mas gusto ko na akong may hawak ng final details. Iba pa rin yung hawak mo, ang control, especially sa isang bagay na minsan lang mangyari sa buhay. Pero kahit na gaano ako ka-focused, hindi ko na kayang itanggi sa sarili kong nararamdaman ko. Every morning, halos sabay kami ni DJ Magising pero ako laging nasusuka. Pinipilit ko lang maging normal pero deep inside, may kaba na. Hindi na ito basta pagod lang, hindi rin ito stress. May kutob na ako. Gusto ko sana siyang sabihan, pero may parte sa akin na gustong siguraduhin na muna. At kung totoo nga ito, gusto kong ako ang magbibigay ng surprise sa kanya. Hindi yung tipong nalaman na lang sa labas o napansin na lang niya dahil bigla ko nahimatay sa gitna ng kasal namin. Knock on wood. Kaya heto kami ngayon ni Dorina. Nasa van papuntang bayan. Alam na ba ni DJ? Tanong niya habang tinititigan ako sa rearview mirror. Umiling ako saka ngumiti. Nope, at sana wag niyang mabasa sa mukha ko. Kasi baka pag uwi ko pa lang mamaya, tatanungin na ako. Tawanan kami, pero kahit na natatawa ako, ramdam ko pa rin yung nervyos. I've been pregnant before 3 times in one go. Pero siguro dahil hindi ko ina-expect, siguro dahil hindi ko alam kung ready pa ba kami for another baby, o baka naman dahil masyado akong masaya. Pagdating sa clinic, tahimik lang ako habang hinihintay na matawag ang pangalan ko. Pinipilit kong wag mag-isip ng kung ano-ano pero hindi ko maiwasang mapahawak sa tiyan ko. Flat pa naman para somehow may connection na kaagad. Mrs. Bentacourt, tawag ng nurse. Tumayo ako, lumingon kay Dorina. She squeezed my hand. Let's go. Pagpasok ko sa loob ng consultation room, bumati kaagad ang OB-GYN na nakangiti. Hi, Mrs. Bentacourt. How can I help you today? Ngumiti ako at pinilit kong maging kalmado. Doc, I think I might be pregnant. At habang sinisimulan na ang check-up, habang hinihintay ang kompirmasyon, hindi ko napigilan ang ngiti ko. Kung tamang hinala ko, baka ito ng the best wedding gift ko kay DJ. Tahimik lang ako habang nilalagay ni Doc ang malamig na gel sa tiyan ko. Nakahinga ako sa ultrasound bed at kahit ilang beses ko na tong ginawa dati ngayon ay parang first time ulit ang kaba ko. Relax lang, Mrs. Bentacourt, nakangiting sabi ni Doc habang inaayos ang probe. We'll check now, okay? Tumango lang ako. Si Dorina tahimik lang sa gilid pero alam kong pareho kaming kinakabahan at excited. Maya-maya lang may lumitaw sa screen ang imahe. Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi pa man siya buo. Isang maliit na anino lang. Pero alam ko na kaagad. It's there. Then Doc smiled. Mas malaki ngayon. Yung klase ng ngiting happy siya para sa'yo. There it is. Confirm. You're about 4 weeks pregnant. Anunsyo niya habang tinuturo sa screen ng maliit na bilog. At parang gusto kong maiyak. Hindi ako makapaniwala na buntis ako ulit at this time, hindi na may tatago kay DJ. Makakatabi ko na siya for my entire pregnancy. Hindi ko alam kung dahil sa hormones o dahil sobra lang akong overwhelmed. Bastang alam ko ang sarap sa pakiramdam. Ang gaan at ang bigat ng mga araw kong pagtatago kay DJ ng hinala ko ay napalitan ng saya. Malusog, tanong ko kaagad. Yes, everything looks good so far. Healthy ang uterus mo and the sac is implanted properly. Napakapit ako sa kamay ni Dorina. Confirm, buntis talaga ako. Ngumiti siya sabay pisil sa kamay ko. Ang swerte nyo, magkakababy na naman kayo, masayang sabi nito. Hindi lang ako swerte, bulungkot nakatingin pa sa screen. Blessed talaga kami. Habang pinupunasan ng nurse ang tiyan ko, ramdam ko hindi lang katawan ko ang nagbago. Pati puso ko, parang may bagong sikla at bagong direksyon at mas lalo kong na-excite umuwi. Mamayang gabi sasabihin ko na kay DJ. Ayoko nang patagalin pa dahil hindi ko na kayang itago ang ganitong klaseng balita. Gusto ko siyang makita habang sinasabi ko. Gusto kong makita ang reaksyon ng lalaking mahal na mahal ko. This baby, this tiny dot on the screen is our new beginning. Pagbaba pa lang namin ni Dorina sa van, agad ko narinig ang boses ni Gemma, animated as always. Nakatayo siya sa may sala, kausap si Manang Sita na tila nagpipigil ng tawa. Tsak na marami na naman itong kwento na walang ka-sense. Oh, perfect timing, sigaw ni Gemma nang makita niya kami. Amiga, may good news ako. Napataas ang kilay ko. Ano na naman yan, Gemma? May bridal shower ka?
masayang anunsyo niya habang halos tumatalon sa tuwa. As in, full package. May games, may drinks, may surprise. Nagkatinginan kami ni Dorina, sabay kaming napatawa. Ano to? Parang despedida ng pagkadalaga. Biro ko habang tinutumbok ang pintuan. Exactly, sabat ni Gemma, sabay kindat. Come on, hindi pwedeng ikasal ang isang Velascong babae nang walang paandar. Napangiti ako pero dahan-dahan ako umiling. Pass na muna ako, girl. What? Sabay-sabay halos ang boses nila. Wait lang, dagdag ko kaagad. Not because I don't want to. I mean, sino bang aayaw sa chance na makakita ng, well, abs and sweat in motion? Lahat sila natawa. But, nilakasan ko ang boses ko. Saka ngumiti ng malalim. There's something else. I'll tell you later. Aside of that, I paused and pouted. Si DJ sapat ng mga paabs niya. Bago pa sila makapangulit-ulit, biglang tumigil ang lahat ng ingay sa pagdating ng sasakyan sa driveway. Nilingon namin at paglabas ng pinto, ayun na sila, tatlong munting kaligayahan ko. Sabay-sabay na bumaba ng sasakyan ang triplets. Kasunod si Mommy Sylvia, siya ang hands-on sa paghahatid sundo sa mga bata sa school. Pare-parehong may hawak na tigi-isang maliit na bag at parang hindi na makapaghintay. Mommy! Sigaw nilang tatlo habang takbo din diretso sa akin. Paglapit nila agad nila ako niyakap. Isa sa bewang, isa sa balikat, isa naman sa tiyan na para bang alam nila agad kung saan sila dapat pumwesto. Mommy, let's go na please! Hiling ni Danaya. Go saan? Tanong ko't natawa habang pilit silang inaayos dahil sabay-sabay silang nagsasalita. Treehouse! Sabay-sabay nilang sabi. Daddy said he prepared everything for us. Dagdag na sabi ni Cole. We're gonna have a picnic there. Napangiti ako. Si DJ talaga, hindi na ako magtataka kasi nabanggit niya ito na babalik kami doon with the kids. Okay. Let me just change and... No, everything is ready na daw. Just bring yourself. Sabat ni Kael. Napailing na lang ako pero hindi maalis ang ngiti ko. And while holding the hands of 3 little ones, ramdam ko na sa kabila ng lahat, this is the life I've always wanted. At sa puso ko, may isa pa akong sikreto. Isa pang buhay na darating. Pero mamaya na yun. Ngayon, piknik na muna. Wala na kami inaksayang oras dahil makukulit ng triplets ay agad kaming nagpahatid sa driver. Pagkababa pa lang ng mga bata sa van, sabay-sabay na silang nagtakbuhan paakyat sa trail papuntang treehouse. Tila ba may karera silang tatlo at wala silang pakialam kahit na magkabungguan pa sila at madapa. Tumatawa sila ng malakas. Puno sila ng excitement. Hindi ko na sila inawat pa. Wala rin namang saysay. Kahit na madapa yung mga yon, tatayo lang agad na parang walang nangyari. Wala nang drama dahil yun ang turo ko sa kanila kapag nadapa ay matutong tumayo. Samantalang ako dahan-dahan lang ng lakad ko. I took a calming breath. Naalala ko na naman. 14 ako noon, first time kong sinurprise si DJ. Hinila niya ako papunta dito, tinakpan niya mga mata ko. Tapos pagdating namin dito, ito ang bumulaga sa akin. Nakatayo sa gitna ng mga pintong gawa sa kahoy na may puting pintura, may mini terrace at hagdan pa. Para ako nanalo sa raffle sa tuwa. Para sa'yo yan, sabi niya noon. Kapag gusto mong umiwas sa gulo ng mundo, dito tayo. Simula noon ay naging taguan namin, tambayan at minsan iyakan. Naging tahanan ng mga sekreto, pangarap at unang halik at ngayon, heto na naman kami. Hindi na lang ako si Christine na may crush kay DJ. Ako na si Christine Maris Bentacourt, asawa niya, nanay ng triplets at buntis ulit. Pagkarating ko sa mismong paanan ng treehouse, napahinto ako. Sa hagdan pa lang, may nakakalat ng petals, roses, sunflower at may ibang bulaklak na ako hindi ko ma-identify. Pero ang bango, ang lambot sa mata. Bawat akbang ko paakyat para akong bumabalik sa bawat alaala. Hanggang sa makarating ako sa mismong terrace. At doon ko sila nakita. Ang lalaking mahal ko. Si Kael, si Cole at si Danaya. Ang triplets kung makukulit at sobrang mahal na mahal ko. Lahat sila nakatingin sa akin. Tahimik na parang nakakita ng diwata. Pero yung ngiti ng mga labi nila, punong-puno ng pagmamahal. Si DJ naka light blue na polo. Medyo loose, gwapong-gwapo at syempre, nakatayo sa gitna at may hawak na isang maliit na bouquet. Yung ngiti niya, yung tingin niya na parang sinasabing, nandiyan ka na ulit. Buo na tayo. Ang tatlong bata at ang kanyang reaksyon.
Si Kael, parang mini DJ, tuwid ang tindig pero kita sa mga mata ang excitement. Si Cool, medyo nahihiya pero hindi mapigilan ang ngiti. Parang gusto na akong yakapin agad. At si Denaya, Diyos ko, parang hindi mapakali. Lumulundag sa saya tapos biglang sumigaw. Mommy's here! Tumawa ko habang pinupunasan ang gilid ng mata ko. Hindi ko na malayan, nanululuhan na pala ako. Wifey, sabi ni DJ, sabay abot ng kamay ko. Dito tayo magsisimula ulit. Hinawakan ko ang palad niya, mainit at matatag at sa gitna ng tahimik na hangin, naglakad kami papasok kasunod ng mga bata. Ang loob ng treehouse ay mas maganda pa sa alaala ko. May mga fairy lights sa paligid, may picnic setup at may mga laruan at mini pillows. Pero ang pinaka-special, kami na pamilya niya habang nakaupo kami doon, magkakasama na tumatawa sa corny joke ni Danaya at pinapanood na nagpapalikan niya ng masyal sina Kael at Cole. Naramdaman kong kami ni DJ sa tiyan ko. Nagkatinginan kami. Ngumiti siya. Thank you. Napangiti din ako. For what? For saying yes. At hindi lang sa akin kundi sa buhay na to. Yumakap ako sa kanya kasama ang mga anak namin na malilikot sa gitna ng treehouse na misang pangarap lang. Ngayon ay magiging hideout na naming 5. Hindi pala magiging 6 na kami soon. May dance floor nga pala tayo dito. Gusto mong sumayaw? Tanong niya sabay abot ng kamay ko. Napataas ang kilay ko tumingin sa paligid. Ha? DJ, wala naman tayong music. Teasing him. He just grinned. Kahit na walang tugtog, I just want to dance with my wife. Pilit man ang tawa ko, hindi ko napigilang kiligin. Kaya inabot ko ang kamay niya. Tumayo at unti-unti kaming nagsimulang sumayaw sa gitna ng treehouse. Ay walang musika. Pero may simoy ng hangin napakasarap sa pakiramdam. May liwanag ng hapon at may mga matang nanunood. May pa-dance-dance sila. Sigaw ni Danaya sabay takip sa mga mata niya. Kael, look at mommy and daddy. Bulong ni Cole sabay takip din sa bibig niya parang pinipigil ang kilig. Cringe but cute. Sabi ni Kael at kunwaring umiling pero nakangiti din. Nagkatawanan sila habang kami ni DJ ay dahan-dahang umiikot. Walang kahit na anong sayaw na formal basta lang magkadikit, magkayakap. Tahimik na muna siya pero ramdam kong lalim ng titig niya sa akin. Thank you. Bulong niya sa pagitan ng paghaplos sa buko. Thank you for staying, for fighting, and for loving me. Even at my worst, napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano siya palagi may mga salitang saktong-sakto sa puso ko. I promise, bulong niya ulit. Mas mahigpit ang pagkakayakap sa akin. I'll never let you feel alone again. I'll protect you, every inch of you. Even your scars. Kahit na anong mangyari, Christine, it's you and me, always. Tumulo na lang ang mga luha ko sa mata pero hindi dahil malungkot, dahil punong-puno ang puso ko ng saya and this is the right time to tell them. Ito na ang tamang sandali. I need to tell you something, bulong ko, hawak-hawak ang mukha niya, tumaas ang kilay niya. What is it? Douglas Jan? Huminga ako ng malalim. I'm pregnant. Nalaki ang mga mata niya, para siyang na-freeze. What? He said above whispered. What do you mean? Ngumiti ako at sabay hawak sa kamay niya tilagayin sa tiyan ko. There's another life here. Tahimik siya ng ilang segundo tapos bigla siyang huminga ng malalim at parang ngayon lang nagsikin sa kanya lahat. No way! Napailing siya tangilid ang luha sa mata. Wife, seryoso ka? Buntis ka ulit? Magiging tatay na ako ulit? Tumangu-tango ako at sabay-sabay na napatay ang triplets. Wait, what? Sigaw ni Cole. No! Bulala sa Danaya sabay takip sa bibig. Like no, pero yes, mommy! Si Kael tahimik sandali tapos sabay-sabing, wait, so magiging kuya ulit kami? Tumawa ko at halos mapaluhod sa dami ng energy nilang tatlo habang umiikot, tumatalon at nagsisigawan sa kilig. Si DJ naman hindi na nakapagsalita, niyakap niya ako ng mahigpit, hinalikan ang noo ko, saka bumulong. You're really giving me everything, wife. I don't deserve you. Pero binigay pa rin ako sa'yo. Sagot ko't mahina pero totoo. At sa gitna ng lumulubog na araw, sa isang lumang treehouse na puno ng bagong alaala, kami ay nagsayaw ulit. Hindi lang bilang mag-asawa, kundi bilang pamilyang patuloy na lumalaki. Punong-puno ng pasasalamat, tahanan na hindi gawa sa kahoy, kundi sa pagmamahalan. At sa gabing yun, sa tahimik na paligid, ramdam ko lang isa sa puso ko. Isang bagay lang ang sigurado. Ito ang ending na hindi ko inasahan pero sobra-sobra higit pa sa pinangarap ko. This is home. This is forever.
Saksi tayo sa panibagong biyaya at masayang balitang dumating sa pamilya ni na Dexter at Christine sa loob mismo ng makasaysayang treehouse. Ang kabanatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na tahanan hindi lamang nakatayo sa matitibay na poste o dingding, kundi binuo ng wagas na pagmamahal, pagpapatawad at pamilyang sama-samang humaharap sa bawat bagong simula ng buhay. Isang napakagandang regalo at bagong pag-asa ang magpapatibay sa pagmamahalan ni na DJ at Christine. Ano kayang mga susunod pang paghahanda sa kanilang nalalapit na kasal ngayong may panibagong anghel na namumuo sa tiyan ni Christine? Abangan natin yan sa susunod na bahagi. Muli akong inyong tagapagsalaysay at huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe dito sa ating channel. Hanggang sa muli at mag-iingat po tayong lahat. Maraming salamat po.